Parang natatandaan ko nung nakaraan, sabi ni Kapeso, ano na nangyari dun sa hari mo? Dati, panay ang banggit ng kaso dito, kaso doon. Lagi niya binabanggit sa live niya. Asan na ngayon? Anong nangyari? Bakit tahimik siya ngayon? Anak sa iring, aray mo, wala nang mabanggit. Nasaan na ang kaso? Ipagkakaso ni hari, wala na. Ito nangyari ngayon. Kapeso, nakatanggap ka ng pamasko, hindi pa man dumarating ang Pasko. Nakatanggap ka ng love letter kahit halos wala namang talagang tunay na nagmamahal sa iyo. Nakatanggap ka pa rin. Kasi nga, yan ang hiningi mo. Kung ano ang hinihingi mo, yun ang tatanggapin mo. Naalala mo ba, Kapeso? Sa pagkahaba-haba ng panahon, maraming taon, kayo ay pinagbigyan. Kayo ay namayagpag. Kayo ay kumita, kumain, nagkaroon ng mga pangtusto sa pamilya, sa pamamagitan ng paninira at pagkukontent sa kalinga. Ganon ang ginawa ninyo. Kasi naman akala nyo laging pagbibigyan kayo. Tandaan nyo, may hangganan lagi ang lahat. At ngayon naman, ito ang sinasabi ko. Kung tatanungin mo ang sarili mo, Kapeso, is it worth it ba? Nadanasin mo pa yung mga ganitong klaseng kaso, ganitong klaseng issue sa buhay mo, na dapat sana ikaw ay tahimik na namumuhay, naghahanap buhay para sa pamilya mo. Subalit anong ginawa mo? Bumalik ka na naman dito sa social media at kinontent mo na naman ang kalinga sa paraang mali, sa paraang hindi tama, at ang katwiran mo, ang dahilan ng iyong pagbabalik ay dahil kay Doc Love. Subalit ngayon, nasan kayo ngayon? Hindi ba magkakampi kayo? Kinain nyo pareho yung inyong mga suka. Ganon kayo kabababoy. At ito nga, yan ang nangyari sa inyo. Nakatanggap ka ngayon ng sabina. Ano ngayon ang masasabi mo? Sabi mo nung nakaraan wala ngayon nakatanggap ka. Kaya napapansin namin, yung mga live mo noon, yung mukha mo masigla. Kasi maraming nambobola sa'yo. Talagang feeling na feeling mo ikaw na yung pinakatama sa lahat ng mga tama. Ikaw na yung pinakamagaling sa lahat ng magaling. Ikaw yung walang sakit. Mababanaag sa mukha yung talagang confidence na matatawag. Pero ngayon dahil nakatanggap ka ng love letter, na dapat sana masaya ka. Pero kabaligtaran. Nung natanggap mo at nabasa mo, anong nangyari? Nalungkot ka. Mabigat ang pagmumukha mo. Halatang halata. Sa bagay, naiintindihan naman namin sapagkat hindi biro ang mga kasuhan. Ikaw na rin ang magpapabalik-balik, magsasakripisyo, mapapagod. Sabi mo yan. Kaya nga, sabi mo, pag naipanalo mo yan, di ba? Ang iyong wika ay ibabalik mo ng triple. Kung ano man ang abala na idinulot sa iyo. Lalo na sa pamilya mo, sa negosyo mo. Pero baka nagkakalimutan tayo, Kapeso. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Huwag mong ibato sa kalinga. Dahil kung tumahimik ka na lamang sana, kung ikaw man ay may reklamo, idinaan mo na sana sa tamang proseso. Pero ang ginawa mo, panay ang ngawa mo, panay ang paninira mo. At sinasabi mo pa na nakakatawa na nakakainis yung pinail sa'yo. At mababaw lamang. Mababaw naman pala, di mag-swimming ka. Kung mababaw naman pala, hindi mo na kailangan ng salbabida. Hindi mo na kailangan ng mga taong magsasalba sa iyo para sa iyong pagiging bida sa kwento na ginawa mo sa iyong buhay na ikaw mismo ang nagpabagsak sa sarili mo. O, pag nanalo ka hindi lamang ikaw ang dapat maabala at ibabalik mo ito sa kalinga, ibabalik mo kay Kuya Bal. Di ba yan ang sabi mo? Ang tanong dito ngayon, kailan kaya mangyayari yun? Sapagkat hindi ka pa naman nananalo, ano-ano na ang sinasabi mo. At take note hindi lamang yan sa Dait, meron ka pa sa Davao. At baka meron ka pa sa ibang lugar. Baka dyan sa inyo. Baka nakakalimutan mo. At hindi lamang kay Kuya Bal yan, huwag kang masyadong na-excite. Kasi
mayroon pang paparating na love letter sa'yo kasi nga maraming nagmamahal sa'yo. Marami ka kasing tinarantado. At sa haba-haba, no, ng mga sesyon, ng mga paghaharap na gagawin ninyo, sa tingin mo, hindi mauubusan ng pera na pantulong sa'yo? Yung mga sinasabi mong mga sponsor mo na handang tumulong sa'yo, sa tingin mo, hindi mauubusan niya ng pan-Gcash? Sa tingin mo, hindi sila mananawa sa'yo? Sa tingin mo, patuloy silang magbibigay sa'yo? Samantalang itong kanilang mga kinikita na ito, dapat sana para sa kanilang pamilya na lang. Pero dahil sa panguto mo, tinutulungan ka pa dahil sa ginawa mong asunto. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nahihiya? Harap-harap din sa salamin. Kung magyayabang ka, siguraduhin mong lahat ng gagamitin mo para ipanalo yung laban na yan, yung ikinaso sa'yo, ay galing sa sarili mong pagsisikap. Hindi galing sa sarili mong panglilimos. Hindi galing sa sarili mong pambobola. Hindi galing sa ibang tao. Magyabang ka na kapag kaya mo na at sa sarili mong bulsa nang gagaling yung iyong ipangtutustos sa paglaban mo sa iyong kaso. Ganun yun, kapeso. Huwag puro dala. O ano ngayon ang gagawin mo? Kayo ang may kasalanan yan. Ilang beses na kayo pinagsabihan pero matigas ang inyong ulo. Tapos ngayon, feeling nyo kayo pa ang victim. Huwag kang mag-alala, hindi lamang ikaw may mga kasunod ka pa. Ikaw lamang ang nauna sapagkat ikaw yung paborito ni Papa Bal. Kasi nga ikaw yung nag-aaraw-araw sa Kalingap. Hindi ba? Pabiktim ka pa. Ikaw nga yung madalas na mag-content ng paninira sa Kalingap, di ba? O tapos ngayon kayo pa yung kaawa-awa. Pero alam mo, kapeso, ito wala ka lang personal. Sana, gaya nga na sinasabi mo, sana ipanalo mo ito. No? Sana ipanalo mo. Sapagkat sa oras na sinasabi mong babalikan mo ang Kalingap, sa tingin mo ba hindi ka rin mababalikan ulit? Sa tingin mo ba panalo ka na? Malamang hindi. Yung perwisyo na inabot mo, hindi na maibabalik yan. May lamat na yan sa iyong pagkatao. Pati negosyo mo, isisisi mo sa Kalingap. Samantalang ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Di ba, kapeso? Okay lang yan. Kaya mo yan. Ang gusto ko lamang, lumaban ka ng parehas. Huwag ka nang magbabasag-basag pa. Sa oras na ikaw ay inatake, kung sakasakali, ng stress o ng depresyon, huminga ka na lang ng malalim sapagkat alam ko na ito ay mabigat sa sarili mo. Mabigat sa kalooban mo yung kaso na kinakaharap mo ngayon. Yung kaso na kinakaharap mo ngayon, talagang tatrang kasuhin ka. Kaya nga, sa oras na maramdaman mo yung bigat ng pakiramdam, yung inis, yung lungkot na dapat sana ikaw ay namamahinga na lamang pagkatapos ng iyong negosyo. Ang nangyayari ngayon, pupunta ka pa, magpapabalik-balik ka pa sa dayo. Magpapabalik-balik ka pa, baka sakali sa Davao. Magpapabalik-balik ka kung saan man mayroong imbitasyon na ikaw ay matatanggap. Ano na, anak sa iring? Yan ba ang gusto mo? Yan ba ang prinsipyo na sinasabi mo? Yung prinsipyo na wala sa lugar, yung prinsipyo na nabibili ng piso, yung prinsipyo na sinasabi mo, nakakapit doon sa mga sponsor na sinasabi mo, hindi sa sarili mo mismo. Ganon yun, kapeso. Kaya kapeso, malaki ang maitutulong mo sa iba, sapagkat magiging alimbawa ka ng isang tao na hindi dapat sundan at pamarisan. Malaking bagay yan. Sana hindi magsawa ng maaga ng tuluyan itong mga tumutulong sa iyo, itong mga naniniwala sa iyo. Paano kung dumating pagkakataon? Hindi pa man natatapos o wala pa sa kalagitnaan ang inyong pag-aarap sumuko na sila sa tutulong sa iyo. Anong gagawin mo ngayon? Hindi ba, kapeso? Sa susunod, huwag puro yabang. Gamitin mo yung utak mo, tsaka yung konsensya mo. Kasi yun ang una tigit sa lahat na nawala sa iyo. Bakit? Yung prinsipyo na sinasabi mo, wala ka noon. Di ba? Kayo nga ngayon magkasama ni Iking, samantalang binalawura niya ng pamilya mo, tapos magkasama kayo. Yung pinuputok ng butsi mo sa pagkawala mo sa Kalingap ay dahil lamang sa ikaw ay sinaway. And in fact, sabi ko nga humingi pa sa iyo ng paumanhin si Kuya Bal. Dapat sana ipag-usapan na lang, pero ang ginawa mo, ayaw mo. Pero pagdating dito kay Iking, okay lang, magkasama pa kayo. So, asan ang prinsipyo na
Hindi ba, Mr. Kapeso? Baka magbasag ka na naman, ha? Kapag nakaramdam ka nga, sabi ko nga ng bigat ng kalooban, kalma ka lang, huminga ka ng malalim at uminom ka ng tubig. Congrats, Kapeso, sa love letter na natanggap mo. Ouch. 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 Sabihin mo ouch. Pwede kang umaray. Pwede kang umiyak. Pwede kang magbasag. Yan.